Anyway, while mag-study ta, short ra ni, don't worry. I-pray po na to while nagapaminaw ta nagatoon kay understanding spiritual things are spiritually discerned. Masabtan lang na nato nga itugot sa Holy Spirit nga iyang ipasabot. Depende po sa atong interest, no? Diha mo ginakasagaran learnings. Kung interesado ang tao, I believe makatuon gina siya, no? Ang kanisiya, before pa that, naada ito yung mga pages, no? Ako lang siyang i-promote, no? Kapag lang John Lim, although new na siya, wala pa na, kay Sir Lim na, wala pa na siya, gina-workout pa na siya ng mga pages, pero support dahil lang, kay we all know, ang pandemics, gaabot magina. So, diya, mabalik na bunta sa social media, babad, di ba? Ay mo pag-ingon og simba ko, kay the more magkadugay ang kapanahonan, mas magka-worst ang atong panahon. That's reality and that's biblical. So, we all know, there are coming pandemics, worst pagani kaysa mga siguro nangagi. We all believe in that. It's biblical. So, magamit rin po na po, no? Ano, mga groups, mga pages. I-appeal na lang po ninyo ni sa inyong mga resources. 1, 2, 3. Okay? So, na yung mga studies. Dire ang atong Sabbath School lesson nga bago po. So, nagay ka palo diyan, nagay ka pangayo mga foreigner usually. Sa atong lesson karon na allusions, images, symbols of how to study Bible prophecy. Okay, so try lang ninyo paminaw para makita nato unsa kay kuan siya murag introduction ni sa lesson. Kay kabalo ko kasagaran mo diretso ra ta sa lesson 1, di ba? Usually diri amon ta diretso muukab. Remember nga ang atong lesson na introduction. Nasa pinakauna kani siya Okay, so si Sean Bonstra ang atong tagsulat karon. Ang atong contributor, principal nga contributor. Abi ninyo nindot kay ang atong lesson. Sa kataas nga panahon, di ba, naglibog taon sa pagsabot ng Daniel, Revelation, mga prophecy. This is one of the key. Mo na ako gito yung intro diri no? Thank you dahil sa atong mga UA leaders. This is the key. Ang atong lesson karon kung tiyagaan lang ninyo. Makain mo nga, di man di siya ingon na lisod yun kayo, Ginoo. Labi na kung willing ta. Kaya nga naman, we are in the age nga ang deception, very sabol na kaayo. In the form of Christianity. Mangutana ko usab, nga no sa atong tanaw na possess sila sa evil spirits. Harsh kayo, tano? Pero that's biblical, nga naman. Ano yung akong pangutana ikaduha? Sa ilang una-una, naunsa sila? Na-possess sa Holy Spirit. So, ang pangutana, anong nakahuna-huna tadiana o anong nakahuna-huna sila ato? Yes. Same Bible ang source. Pero sa pagbasa nila sa verse, diin si Pablo nag-istorya og speaking in tongues, lahi ang ilang pagsabot, lahi ang atong pagsabot. Nako ha? So you see, interpretation matters. It divides people. Obserbahin ninyo sa katong mga mag-uyab pa mo. Kapila mo kabisis nga nag-away, nga kung imong i-trace back, walay kwenta o walay hinungdan ang inyong giawayan. Makarelate ba siya? Or wala pa? Jesus, sure ko di ka-relate. Kaya na siya gift of celibacy sa mga Agoy Central Church. Okay, so, di ba tungod sa interpretation, pag istorya ninyo, lahi pagsabot, kay wala gipaminaw. Laganap na kayo karon labi na sa age sa social media. Nagay mga tao mubasa sa first line sa caption lang og di natiwason. Mo lang pag-abot sa comment magdebate. Another illustration. Here's a simple illustration. It's just a story lang ha, story lang ha. Ayun kuarang lesson. That is husband and wife 1, husband and wife 2. Ilib sa to nato ha, nga diin na nag-speaking in tongues, nagkalahi ta bisag isa ang atong source, the Bible, tungod kay lahi ang atong pagsabot or pag-interpret. Are we clear? Okay, let's proceed sa second illustration. Mao lang ang point diato katong tulo ka illustration, importante kayo ang interpretation. I hope na nakita na ninyo. So, unsa may naa karon? Mao ni ang atong lesson.
Okay? Morning umaabot na ito. Dili ni sandaw na. Morning ang ato lang agian ang iti. Kaya kasagaran kabalo ko, ginalaktawan na itong introduction. So, atong ipasabot sa inyo ha. Mauna siya ang mga unod sa lesson. Tanan lesson 1 to 13, it drives back towards how to interpret prophecy. Okay? Ano na siya. Then ako i-recommend, so muna mga topics sa itong umabot na lesson, ako i-recommend, i-try ninyong tanaw ni siya. No? Remember nga natay lesson sa una, naka-remember mo how to interpret scriptures? Katong green, di ba? Mautong sa 2020, nagani ko gihimo nga video ato series, kada adlaw, kada week. 2020, natay lesson how to interpret the scripture. Kung saan pagsabot ang Biblia. Kay kasagaran, daghan gyud ang mga naggamit og mga verses nga dili mao sa gustong ipasabot sa Ginoo. Daghan na siya interpret. Ang pinaka-common nga na misinterpret sa tao nga ginagamit nato bisan asa, kani nga verse. Hello? I can do all things through Christ who strengthen me. Diba? Mupalit kag sakyanan, mupalit kag lupa, mutay kag exam, maminyo ka, mupili kag asawa, ay kabalaka ang ginumpay ko day. Ampo lang, balagway basa-basa, I can do all things to Christ who strengthen me. Na cancer, na sakit, na bagyon, Lord, dili unta ni mamatay kay ngayon baya diha, matinumanon baya mi, I can do all things to Christ. Ang cancer nga stage 1, di unta ni mo tabok sa pool niya, namatay man. So asa man an I can do all things to Christ who strengthen me. It is just a misinterpretation. Kaya kung tanaw na ni mga verse, you can't just apply that to anything. Go back to the verse, tanawa ang iyang context o kayang pagkastorya. Diya ni mo siya masabtan. Maupitang daghay mo ingon, di ba? Katong mga naapil sa mga sunog, maapil sa mga bagyo, nagmahay sila sa Ginoo. O sa layman nga nag-Bible study, kay ingon man itong nag-Bible study sa amo, nga I can do all things to Christ. Nganong pagbagyo na una pa man noon mi, nga nagpabautismo man mi, nang tinumanon man mi. Di ba? Verse nga ma-misinterpret, sometimes, or in most cases, dangerous na siya. It's very dangerous. Kaya nga naman, ang Ginoo musulti siya, na siya gi-intend nga iyang gusto ipasabot. Okay? So, kani siya, pwede nyo nang tanawon, mubura man siya, I think 14 minutes, tanawon ninyo na pag-uli, para masubay ninyo nga ang Bible, para masilsil lagi sa itong ulo ba nga, gikan na siya, dunay origin diyan nga maong Hebrew o Greek. And that is very far na sa atong time. Ang nasa tuwa is translation na lang. Therefore, sometimes maglisod ka og sabot sa uban na mga komplikado nga butang. That's why it requires interpretation nga tama. So, mo ni siya ang first, kaniadto nato nga, hello? Sundi lang ha, gamay na lang. Mo ni siya ang how to interpret the scripture. Previous nato nga lesson di atong 2020. Mo na siya ang general. Ang karon nato nga lesson kani, specific na ni siya. How to interpret the scripture. Okay? Para masabtan nato unsa man kay tabo diri para pag during pandemic, during gira, di na ta magsigig patakag share og post nga anang Ginoo kay nag-COVID na mo na lang mark of the beast mo na lang 666. Di ba inanang nahitabo sa ato nagka-divide ta during pandemic tungod lang sa interpretation. And it causes some relationships, no? So mo na siya dati. Then kani pwede po ninyo ni tan-awon. Kato yung hilig mag-study, gusto gid mo study, explore ninyo ang daghan nga mga resources. Kay diya nato mas masabtan. Siya ro og wala tay time, no? Maski gamay kana siya pila ra na 10 minutes ra na siya. That is Ted Wilson interpreting the Bible. Then kani siya naapod ko sa akong playlist kana nga page, pwede niyo i-bisita. Na ako gi-create nga playlist 14 ka video discussion sa atong mga scholars. Kung interesado gid mo learn nga how to interpret the scripture. Okay, so nadia mo lang author nato. Hello, isa sa mga contributor sa atong lesson karon si Dr. Frank Hazel. Kana siya, seminar na siya. So lupig pa ni adto kag laliman ka ang nagseminar sa imo scholar, direkta professor nimo, wala na niagi og mga unsa nga mga leaders, direkta imo silang madunggan. So that's the biblical makasusubo. Alam kabalo ba mo? They only for more than 10 years, they only have 5,000 subscribers. More than 10 years sa social media, they only have less than 5,000 subscribers. I wonder why sa mga Adventist nato nangadto sa social media or kinsay gina-follow. Imagine that is our hardcore ng mga scholars, no? So mo na ang mga lesson dia. So sa lesson 6 katong previous nga lesson
how to interpret the scripture, balikin ninyo ang lesson 6 po, i-review ninyo. Nganong kailangan manggid ang interpretation nga tama? Okay? Nganong kailangan magid ang interpretation nga tama? Og I hope nga katong nahatag nato nga illustration including speaking in tongues, enough na to magpasabot sa ato sa kaimportante nga ma-interpretar og tama ang Bible. Okay? So, nadia ang lesson 6. Mao ni ang atong author, then kung mag-interpret ta sa scripture, mobalik ka sa sugod, tanawa po na siya. Kaya naman yung text pamaagi sa pag-interpret. Kaya again, ulit, bas-os muna ako, maski sa mga mag-asawa, mag-uyab, kasagaran, magkasamok, tungod kay ang statement sa bana or sa asawa, wala kayo na gets or wala sabtan, kay wala nang utana, di diretso nagtubag og sabot. Di ba, mga malang tao? Dapat manggod, mangutana taon sa di pasabot ni mo, anong istorya ni mo ni? Relay man, kaya labi sa mga meme na niya, kanang mga babae daw, pag istorya ni mo, diretso na na, wala na ikuan. According sa ila, basta babae ko, no? I don't know. So, mawala siya ang kaimportante. Na ako ihatag ng example for the second last slide. Kuhan pa man ko, 18 minutes. Tanawa ha? Kani nga illustration. Another ni siya nga example, unsa kaimportante ang pag-interpret. Nga you just can't go. Dili lang kayo mo, ito ka sa Bible, din randomly mo silik kag verse mo, yun din ka nga, mauning isulti sa Ginoo. Hello, sundin ninyo, example. Nayo sa kalalaki na mubli magmahayo. And siya Ginoo, tabangi ko kung unsa may maukban ako sa Bible, mo na imong mensahe sa ako I believe nakiistorya ka sa ako Karon niadto siya sa Bible. Hawid siya sa Bible, ukab siya sa Bible. Ang una niya nga verse nga iyang nasundan, o nabasa is mao ni Mateo 27:5. Unsa gingon diha? About ni kay Judas, no, sa katong nakabalo. Ingon diha, og niadto siya og naghikog. So ang tao nga nanginahanglan nagtabang sa Ginoo kay gusto lagi nato nga mo kabla tas Bible niya mao na lang mensahe sa Ginoo, random verse, mao na lang tubag sa atong problema. So niampo siya Ginoo, tabangi ko, gusto ko mobasa sa imong pulong karon lagi ni mahitabo kay nakoy problema, so unsay masugatan ako, mao lang mensahe sa ako. Unang naukab niya Mateo 27:5 ingon diha, og niadto siya og naghikog. Kasi murag di man ni maayo nga mensahe Ginoo. Asuwayan daw na akong ukab pag-usab kay basin na kay punto ngay paabot diari. Pag-ukab niya, niabot siya sa Luke 10:30. Pag-ukab niya, basa niya. O si Jesus na ingon, lumakaw ka o buhata usab. Uy, duha na ka verse niya. Ang Ginoo pag ginagingon diri So kung imong sabto, nagingon ang Ginoo nga lakaw dito paghikog. Murag di man siguro ni mao Ginoo. Basin na pa koy wala lang na kuan, basin na kulang. Sumuukab, miukab siya sa pangtulo. Sa pangtulo iyang gitanaw pag-ukab niya ang verse ngayong nasugatan mao ni John 13:27. Kung unsa man galing ang bangay nimo buhaton, buhata pagdali. Nagets ninyo? Imagine kung imo na siyang i-interpret kada kamaturan man na, Bible man na, naama na sa Biblia, unya imo siyang literalon pagsabot. Unya kay dedicated ang imong pagbati sa Ginoo kay nakay problema, lakaw jud ka magdali-dali kag hikog. Kay mao may mensahe sa Ginoo. Kay pulong man na sa Ginoo. Nakuha ninyo? Hello. Unsa ka importante ang interpretation? Kay naay giingon nga I can do all things through a passage nga kawaon nimo sa context. Mo na ginahimo sa uban, di ba? Kuha isa ka verse, labay diri bisan asa dito i-appeal pagid nato atong experience. Walay problema na siya basta tama lang. Ang problema para di atong speaking in tongues ba? Ang problema para di atong husband and wife ba? Nga mao ra imong na-receive kay mao imong interpretation nga tama ang to. Not knowing sa original nga source. You see, interpretation kay kung imong i-google, labi na ang prophecy, labi na ang end time, labi na ang katapusan sa kapanahunan, pirting dagana mga publication from movies, articles, books, dagan kayo, mga websites nga nagisgot about prophecy, nga nagtudlo. Unya, mapaminawan na nato. Unya, wala takabalo nga naapalay mas tama pa diana. What if ang napaminawan ug nadawat nato mali? Ang pagsabot. Tiruan nato na bantayan kay nagtuota nga tama kay gikan man sa Biblia. Tell me kung dili ba delikado? Napa mo? Delikado dili. Here's that last third. Tanawa? Okay. Who knows this one? Di na data sa intro na ni sa lesson. That event. Or unsa man na siya? Specifically. Okay, very good, Bora.
Apache nga helicopter. Hello? That's Apache helicopter during 1991 sa first nga Gulf War. Okay, first nga Gulf War. You see that one? Okay, na yung mga smokes, nag-dark ang palibot, ang sky. Then ay kanang sa night vision. And look at the helicopter. Kitsa mahilig diri sa insekto, zoology or insekto. Unsa sa inyong tanaw na siya nga insekto? Ha? Ano, ninipot? Lamok? Oh, nainiingon. L. Kitsa to? Oh, nakakuan. Locust. Oh, you see locust? They look like locust, di ba? Oh, that's the first Gulf War during 1991. So, 1 year nga war. So, tanaw ni mo. So, you know, usa sa mga sikat o ilado nga preacher nga protestant kaniadto, kana siya nga gera, iyang giunahuna nga mao nay fulfillment sa pinadayag 9:23. Ngano man, na may locust na kabutang diha. So ang iyang una-una nga kaning tagna sa pinadayag 9 natuman diadtong 1991 sa first nga Gulf War. Tungod kay dagay mga helicopter, pag bomba sa helicopter, pak mo aso ba yana? Unya mo tungaday mo labay ang helicopter. O basaha daw. Tanawa o? O tanawa. And the smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. Katong ganiya nagkalayo. And so the sun and the air were darkened. O ningit-ngit man day tuod, tanawa. Di ba? Pero tingit-ngita o. Nangit-ngit kay na aso. Unya, then out of the smoke, locust came out. Ang gawas sa mga locust. No, siguro ang uban, makatawa diyan na grabe sa dinana. No! Until karon maunay ginahimo sa tao when it comes sa pagsulti sa prophecy. And take note, sige ba tagwali nga hapit na matapos ang kapanahunan. And when we talk about katapusan sa kapanahunan, ang atong gisgutan diyan ay isang prophecy. Now imagine ma-misinterpret nimong prophecy just like that. Ang tao mawad-an og pagsalig sa Bible. Binuang man ninyong Biblia, sige raman mo panagna. Adventista, kada na lang COVID, kada na lang na virus, kada na lang na vaccine, magsigiglalis mo ingon nga katapusan na gid mo balik ta gid may Ginoo na uban naman ang COVID. Taka na sila interpret sa prophecy, di ba? Dagay na wad-an og gana. Ngano man tungod sa mali nga pag-deliver o pag-interpret, ang pinakaugat is ang pag-interpret. So diha mo kami ang atong lesson. 20 minutes na atay lahi nga approach as a Bible-believing Christians. Ang atong approach is always gina siya in the umbrella of the great controversy. Unsay pasabot diha na nga kada basa nato, kada study nato, especially sa prophecy, dili nato kalimtan nga naata sa umbrella sa great controversy nga dunay war between Christ and Satan. Ang issue niabot sa end time nga mabasa nato diha lang ang mga verses. Ang issue is na center sa worship. Now gusto na ako i-emphasize ni gamay lang ha. Sometimes in most Christians nagtuota nga ang conflict sa end time tali sa mga kriminal o mga matarong. No! Basa, maagian na nato kung ato yung seryosohon pagtuon ng atong lesson. How to interpret prophecy. Sa end time, sa pinadayag sa Revelation, kung imong tanahon, it is a final battle between Christians and Christians. Look at that. Sa end time, walay Adventist, walay Baptist, walay Methodist. Duha lang katao nga gilabilan o keep the commandments of God, ano submit sa authority sa beast. Pero tanaw nimo, pareho na sila nagasimba. Nagsimba kang Jesus sa Lamb o nagsimba sa authority sa kalibutan. Puro na nagsimba sa Ginoo. What if ma-misinterpret nato, di nato na makuha nga view? We will end up nga magpasakop sa ila kay convenient ang pagpangalagad sa pikas. Di ka kinahanglan mo sunod og standard. Inana ka importante ang atong lesson. So mao bitaw sa atong lesson karon nga umaabot, it is a time na, di ba? Mangutan mo sa mga pagtuon, lisod man na kayong prophecy, lisod man ang Daniel and Revelation. This is the time. This is the time ang atong lesson.
Dili ingon na madiscuss niya tanan, dili na ingon na matudluan ta tanan about yan, but I believe makahatag ni sa atoa nga makaguide sa atoang sa pagsabot para kung naay masugatan nato sa Mangagoy o sa Bislig o sa Pilipinas o sa kalibutan nga mga event, dili dayon ta magpataka og interpret og pag-share og pag-post kay makababa na sa integridad sa Bible o sa atong pag-church. No? So, tanaw nimo sa atong lesson karon, specific kayo how to interpret prophecy. Gitagaan ta og backbone. Tanan matun-an nato Daniel Revelation, always bear in mind kana nga vision or dream. Everything goes back to Daniel 2. Ang Daniel 2 mao nay backbone sa tanan prophecy. Ang Revelation 13, Daniel 11, 12, specifics na siya nga detalye. Tanan mao niya ang atong gina-follow. Og we all know nga nagpuyo ta kay wala na biya kingdom nga mo follow after di anang bato. And we all know nga naata diri sa TL. Di ba? Naata diha ang time. Naata diha sa tumoy-tumoy. In which nga ang last nga kingdom is mao na ang pag-establish sa kingdom sa Ginoo. Nothing follows. Og take note, walay date nga gihatag diana. So therefore anyone nga magwali nga mag-sit og date, that is a false teaching. Let's be careful diana kay even sa Adventist na abay gasit og ginana 2025 January 20 kay mo pirma na si Trump sandilo ni kanat ba ato diri sa atoa inana taw say murag taglibog ngatod pa ni Pablo nga murag kana bitong tos anto fro sa hangin every blow of the wind of doctrine. So mao na siyang backbone. Tanan prophecy specific na siya sa kanang outline sa Daniel 2, which is nga mao na ang major nga sequence sa kingdom. Og we are living sa time sa Rome. Wala na pudpud ang Rome, nag-change ra baya siya. So I hope nga mahatagan ta og giya sa atong lesson. Dili ni sundown kun dili aid lang ni siya tabang og tan-aw nato ang atong Bible, puno na siya symbols. Puno na siya mga imagery, mga allusions, mga metaphors, mga parables. Tanan na sila, nag-contribute na sila. Although ang pinakasentrohan na si Jesus Christ, but remember, kailangan nato sabton unsay gisulti ni Jesus Christ. Kaya ang kalibutan karon, ang mga magwawali karon nga mga famous, mga influencer, mga motivational speakers sa TikTok, sa YouTube Shorts, sa Facebook Reels, kasagaran, tanan manggid sila Ginoo ang gisgutan, tanan manggid Jesus. But sometimes, ilang gina-disregard ang prophecy. And it is very important. It is the very heart sa ato nga teaching. So ang atong lesson magpasabot na siya sa ato sa umahabot. I hope na sulito nato og maayo kani nga opportunity, no? Then if gusto mo makasabot og dugang sa Bisaya, pwede ninyo i-add ang akong mga videos o mga pages kay gina-explain na ako na dito sa lahi po na perspective. Pero kung gusto ninyo madunggan gyud ang author gyud mismo kaning nag-contribute ani nga lesson sa karon, add to mo sa 8S written. I believe si Kuya Al nagapaminaw dito. Direkta gyud niyo madunggan ang principal nga author mismo, no? Na siya, pero natay Bisaya nga version nasa ako ang pages. So mo lang atong sumabot nga lesson, tun-an nato og I hope nga nakita nato unsa ka importante ang misinterpretation. Look at sa conflict sa kalibutan, misinterpretation. Look at sa lalis sa mga social media, misinterpretation sa mga statement. Look at sa mga away sa balay, misinterpretation sa mga statement. Dako og rule ang interpretation at is very crucial na siya nga part. So tun-an nato ang atong kami nga lesson, di lang tungod kay lesson na siya, kung dili tungod kay gusto na masabtan unsa gid ang gisulti sa Ginoo, no? Before ko malingkod, take note sa current ka situation karon. We support kung unsa ang tama, no? We support kung unsa ang tama og biblical. So, may hapon, daghang salamat sa pagpamilya og God bless everyone. Happy Sabbath.